Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin lalong tumitindi. Hala General Torre politiko na. Binira si PRRD. Nako. Yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Eto mga kababayan, nakakapagtaka, no? Bago natin play itong video nito, i-share ko po muna itong balitang ito. Nakakapagtaka po. Galing po sa isang general, no? Na nag-serve din naman sa nakaraang administrasyon, pero ganito po ang maririnig natin sa kanya, no? Ito nga po si General Torre mga kababayan, parang hindi na siya police, no? Yung kanyang pananalita. Kasi supposed to be ang isang pulis po ay non-partisan. But this General Torre mga kababayan, no? Ito basahin ko po sa inyo yung kanyang sinabi. Kahit dating Pangulong Duterte. Ito nga kung maagang nalaman ni Pangulong Duterte, sana sinibak na lang ito noong nakarang administrasyon no? Biruin mo sabihin ngayon ni General Torre, no? Sabi po ni General Torre, sasabihin ng iba, joke only. O ito ang pinaka simpleng explanation dyan, sabi niya, no? Pag upo niya, anong mga pangako? Pinangako daw ni dating Pangulong Duterte, sabi, patatabain ang isda sa Manila Bay. O, sinabi ba yun ni PRRD? Well, anyway, kung sinabi niya yun, good, di ba? Sabi pa dito, papupulahin ang tubig dagat sa Manila Bay. Kasi hindi nyo kasi maintindihan yung mga idiomatic expression na ito no? Papatayin ang lahat ng adik. Oh. So anong nangyari? In the first 2 months, sabi niya, ang daming namatay. Ayan po ang sabi ni Police Major General Nicolas Torre III, Director PNP Criminal Investigation and Detection Group. Noong kahapon po yan mga kababayan. Isa-isahin po natin mga kababayan. No. Ito ang sinasabi ko bakit hindi nakita ni dating Pangulong Duterte ang tunay na kulay nito? No? Grabe itong patatabayin ang isda sa Manila Bay. Nilinis po ang Manila Bay mga kababayan. And I think you know that. General Torre. Diba? O ngayon, masasabi mo ba bang yan yung sinasabi niyang yung patabain yung isda sa Manila Bay, di ba? Linisin ang Manila Bay para bumalik yung dating linis, di ba? Pag malinis ang tubig, tataba ang isda. Hindi mo na-gets? General Torre, di ba? Papupulahin ang tubig dagat sa Manila Bay. I don't know kung sinabi ba ito ni Pangulong Duterte, but anyway, ano pong inyong take dito sa sinasabing papupulahin ang dagat ng Manila Bay? No? I think it's parang flourish, di ba? Oh. Mga kabayan. Kasi naiinis, gigilil tayo dito kaya Torre, di ba? Tapos ito pa, pagpapatayin ang lahat ng addictus, no? Unang-una, winarningan po sila na magbago na. Kaya nga may tukhang kasi winawarningan. Pinagsasabihan na kung pwede, iwasan nyo na yan kasi magugurguro talaga kayo. No? So anong nangyari daw in the first 2 months, madaming namatay. Sinabihan na kayo General Torre, are you not part of the PNP during the past administration? No? Hindi mo ba alam na isa sa utos sa inyo yan? Diba? Natukhang? Hindi ka ba nagtukhang-tukhang nung Siguro ko natutulog ka lang sa pansitan noon No? Biruin mo isang pulis ganitong sasabihin sa dating Pangulo. Hindi na po ito pulis mga kababayan. It's more like
politician na po ito. 'Di ba? Parang politiko na po itong si Torre. It's getting personal, no? Supposed to be, it's not. Kasi pulis po siya. He is non-partisan. Like teachers and any other public officials. Employee, no? Dapat, hindi ka dapat nasa gitna ka lang. General Torre. Hindi ka rin naman PNP chief. Diba? Hindi ka naman PNP chief, diba? Director ka po ng CIDG. Pero kung makapagsalita ka sa dating pangulo, parang parang politiko ka. You're more like politician dito po sa mga sinasabi mo, no? At sa yung mga action, no? Lately. Hindi natin alam kung bakit. Maybe we don't know, di ba? We don't know. What is the condition behind these actions, no, mga kaubayan? So yan, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan rin po natin itong bagong pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Sinasabi niya po, mga kaubayan, na hindi na po siya natutulog. Eto, mga karibin natin. Parang si lang to. Parang si Percival, sino yung ngiwi? Hindi rin natutulog yun eh. Ito po, mga kaubayan, ang sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Kahapon din po ito, no? Sabi niya, asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito at nakikinig sa inyo. Kaya't huwag kayong mahihiya kapag kayo'y may pangangailangan. Talaga ba? Okay. Sabihin ninyo ito sa ating or sabi niya, sabihin niyo itong ating mga LGUs. Sabihan, yon. Sabihan daw ninyo ang ating mga LGUs. Ang ating mga kalihim ay hindi na natutulog. Alam ko po yan dahil ako rin po. Ako rin, no? Hindi na po ako natutulog. Hindi na siya natutulog, mga kaubayan. Saka na tayo matulog, marami pa tayong gagawin. Aba. Pero pwede kayong mag-party-party, di ba? Walang tulugan, party-party na, di ba? You know what? Mga kabayan, natutuwa ako kung itong mga sinasabi ni President Bongbong Marcos ay isinasabuhay nila, no? But then again, kahit anong lambing, no? Kasi, di ba? This very, very parang personal ito. You can connect to anyone, di ba? Itong message niya na ito. Pero, no, kahit anong lambing ng mensahe mo, kahit anong sincerity ng mensahe mo, if you are not doing it, wala pa rin, ba? Wala pa rin mangyayari, mga kababayan. No? Di ba alinang tahimik ka lang, di ba? Like for example, Vice President Sara Duterte, hindi gaanong ganito kadrama ang kanyang mga mensahe. But makikita mo naman nagtatrabaho and for the people, no? For not for herself. Dito kasi kahit anong lambing ang pagsasalita dito, no? Hindi mo ramdam. I don't know. Kung ako lang, mga kababayan, ang hindi ramdam itong mensaheng ito. Kasi hindi naman talaga natin nararamdaman yung sinasabi niya dito eh. Posible pa talagang hindi sila natutulog. Pero sa oras ng pangangailangan, anong sabi nga nila nung sa Bagyo eh? Di ba yung Bagyo? Sabi niya, okay, paano muna natin, palilipasin muna kumbaga, di ba? Palilipasin muna natin Bagyo bago tayo mag-rescue. Or, di ba? Kakaiba pong gobyernong ito. Ano po ang inyong masasabi dito, mga kababayan, sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Na hindi na po ako natutulog? Nako. Ayan, mga kababayan, last na po nating tatalakayin ito, bigyan ng reaction bago natin i-play yung video. Ito naman pong Comelec. Aba, ito ang good news. Ito po ang palakpakan po natin ng Comelec dahil dito Ito naman po ang Comelec. Ang sabi po ng Comelec, mga kababayan, yan tasan ko lang para makita nyo. Ito.
Basahin ko na lang. Sabi po, mga karbi natin, the Commission on Elections or COMELEC is requiring all surveys or survey companies to register and submit comprehensive reports of all its survey that have been conducted. O yan mga kabayan. Pati itong COMELEC, no, nagdududa na dito po sa mga survey companies sa mga resulta or sa mga nire-report nilang survey. No? Ngayon, required na po ng COMELEC, no, to register and submit yung comprehensive report ng kanilang mga survey. Ibig sabihin mga kabayan, no, even the COMELEC doesn't believe, no, yung mga survey nila na laging mataas si Pangulong BBM, di ba? Si Tambaluslos, umaangat, si Erich Silvestre Tulfo, palaging number 1, di ba? O, ibig sabihin, unbelievable. Kasi nakikita siguro ng COMELEC, no? Siguro, I'm not sure, di ba? But maybe, nakikita sa mga kalye survey, no? Maybe even sila, siguro, nag-conduct sila ng patagong survey. Oops, very different po ang result. Siguro, di ba? Kaya ito, no? Required ng irehistro at mag-report na sila sa COMELEC. So, palakpakan po natin. Ha? Maganda po yan para totoong survey na lang, no? Yung lalabas. Hindi na halos makikita natin ang 90%. Hindi makikita natin puro si Tambaluslos, Tulfo. O teka lang, hindi naman yan ang damdamin ng ordinaryong Pilipino, di ba? Grabe talaga ang mga ano to. Well, anyway, good job, COMELEC. Okay? So ito mga kabayan, simulan na po natin to. Ito pa, birahin din muna natin itong si Representative Barbers. I'm sure you will agree with me na maraming mga vloggers na para lang maka-generate ng mapansin, ika nga, no? Nagmumura. Tapos? No? In fact, bastos di ba? Hindi. You know what? Pagmumura, normal lang naman po yan sa Pilipino, mga kaubayan, na it's like an expression. But, eto okay, nagmumura. Sige, sabihin natin masama. Masama ang magmura. But, mga kaubayan, isipin nyo naman kung sino yung minumura. Ano yung ginawa ng minumura? Di ba? Kasi mapapamura ka talaga. Di ba? Nagmumura to express. Freedom of expression yan no? Yung paglabas ng kung anong nasa loobin mo sa gobyerno. Hindi ka naman magmumura sa kapitbahay mo lang. Di ba? Yung minumura po nila ay yung mga nandyan sa gobyerno na hindi nagtatrabaho ng tama. Di ba? And it is, I think, it is in the Constitution na, di ba, na i-criticize ang government for the better, mga kababayan. Di ba? Kasi sabi nga, di ko lang maalala kung si late Senator Miriam Santiago ba ang nagsabi o Yorong Korte na kapag ikaw ay isang public official, no? Dapat hindi ka po balat sibuyas, no? Hindi ka po balat sibuyas. You should accept, no? Very constructive yung pag-accept mo ng criticism sa'yo. No? Kasi public official ka di ba? The people has the right, no? To criticize you kasi kami po ang nagluklok sa inyo diyan. Taong bayan ang naglagay sa inyo sa pwesto. Sabihin, we also have the right to criticize kung ano man ang ginagawa mong mali. Now, if you don't like, no, na i-criticize ka, wag ka na pong maging wag ka nang maging public official, no? Mag-ano ka na lang, magtayo ka ng sarili mo, kumpanya para ikaw ang masusunod, no? Ikaw ang masusunod, mag-private company ka. Gawin mo 'yan, your roles, yung rules mo ang masusunod. Walang iba, ikaw lang talaga.
Pero once that you are a public official, no? Kailangan mong kailangan mo talagang makriticize because it is in the Constitution at it is freedom of expression. Bukod dyan, demokrasya po tayo. Nasa democratic country po tayo, no? Buti sana kung authoritarian tayo, no? Prime Minister or something na authoritarian, no? Kayo lang ang pakikinggan ng taong bayan. We don't have to criticize because talagang it is against the law, no? Pero sa democratic country, it is part of the law, no? Na mag-criticize po sa inyo sa mga maling ginagawa ng mga public official. Diba? Malayang pamamahayag. Kahit pa sabihin, mura-murahin ka dyan, no? As long as it is, no? Connected to your job as public official, wala ka po talagang magagawa dyan. Representative Ace Barbers. You have to accept. Huwag kang balat sibuyas. Public official ka eh. Hindi naman natin sila masisisi o hindi natin masisisi kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang dahil siguro pinalaki silang bastos eh. Wow. Ano ba talaga ang issue mo, Bar? Ang dami mong Pati ngayon, ikaw ng DSWD. Kahapon, mga kababayan. Kahapon po, di ba sa tinalakay natin, sabi ko si Barbers BIR na kasi, di ba, anuhan niya naman, tataksan na niya naman yung mga vloggers. Ngayon naman, sa pagpapalaki naman ng anak, ang kanyang gustong i-handle, so DSWD ka na naman ngayon. No, Barbers, gusto mo ng gampanan lahat? Grabe naman taong ito. Barbie. Una, sabi nyo, kasi fake news. Tapos ngayon naman, kasi nagmumura. Bakit? Labag ba sa batas ang pagmumura? Correct. Respect No. begets respect, Barbie. And besides, mapapamura ka naman talaga sa mga pinaggagawa Correct. nyo. Sa grabing korupsyon. Oo, tama. Uulitin ko pa nga ngayon eh. Hmm. Ang ina mo. Kung gusto nyong respetuhin kayo, dapat karispe-respeto kayo. Kami pa talaga ang pinalaking bastos. Ikaw, kayo, ano kayo? Pinalaking magnanakaw? Bang bang! Bang bang bang! Pilipinas! So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon dito sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito. Yan mga karibin natin. Don't forget to like this video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.